Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan dito po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas. At patuloy po nating pinag-aaralan ang sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas. At ang magiging scripture reading po natin sa umagang ito ay talatang 1, kapitulo 2, talatang 1 hanggang talatang 12. Kolosas, Kapitulo 2, talatang 1, na ganito ang siyang isinasad, sapagkat ibig kong malaman ninyo kung gaano kalaki ang aking pagsisikap alang-alang sa inyo at sa mga nasa Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakita sa akin ng mukhaan, upang maaliw sana ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakaisa sa pag-ibig at magkaroon ang lahat ng mga kayamanan ng buong katiyagaan ng pagkaunawa at magkaroon ng kaalaman ng hiwaga ng Diyos na si Kristo. Nasa Kanya nakatago ang lahat ng mga kayamanan ng karunungan at kaalaman. Ito'y sinasabi ko upang huwag kayong madaya ng sinuman sa mga pananalitang kaakit-akit. Sapagkat bagaman ako'y wala sa katawan, gaymay nasa inyo ako sa espiritu, at nagagalak na makita ko ang inyong kaayusan at ang katatagan ng inyong pananampalataya kay Kristo. Kaya kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, ay lumagad kayo ngayon sa Kanya, na nakaugat at nakatayo sa Kanya at matibay sa pananampalataya gaya ng itinuro sa inyo na sumagana sa pasasalamat. Kaya't mag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamagitan ng filosofya at walang kabuluhang pandaraya ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa mga simulain ng sanlibutan at hindi ayon kay Kristo. Sapagkat sa Kanya naninirahan ang buong kapuspusan at pagka-Diyos sa katawan. At kayo'y napuspos sa Kanya na siyang ulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Sa Kanya ay tinuli rin kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay sa pamagitan ng paghubad ng katawan laman sa pagtutuli ni Kristo. Nang ilibing kayong kasama niya sa bautismo, kayo rin ay muling binuhay na kasama niya sa pamagitan ng pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya mula sa mga patay. Hanggang doon lamang po ang pagbasa natin sa banal na kasulatan. Ang magiging teksto po natin ay ito po nasa talatang 6 at 7 na ganito ang siyang sinasad. Kaya't kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon ay lumagad kayong gayon sa Kanya, na nakaugat at nakatayo sa Kanya at matibay sa pananampalataya gaya ng itinuro sa inyo na sumagana sa pasasalamat. Mga minamahal, patuloy po nating pinag-aaralan ang mga sulat na ito o ang sulat na ito ni Pablo sa mga taga-Kolosas. At lagi nating tatandaan na ang pananampalataya na tinutukoy dito sa banal na kasulatan ay pananampalataya nila sa Panginoong Jesucristo, na dito'y sinasaad sa talatang 4 ng kapitulo 1 na nabalitaanan namin ang inyong pananampalataya kay Kristo Jesus
at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng mga banal. Dito ay tinutukoy yung pananampalataya. Importante na makita natin ang pananalig o pananampalataya ng mga taga-Kolosas. Sapagkat ito ang siyang napakahalaga sa buhay ng mga mananampalataya. Ang pananampalataya na siyang tumutukoy sa kabuuan ng iglesia. At ang magiging paksa natin ngayon, mga minamahal, ay tayo'y lumakad ng gayon sa Kanya, kay Kristo. Ang mga taga-Kolosas ay itinuring ni Pablo na mga mananampalataya. Sila ay mga banal. Itinuring ni Pablo. Siguro iisipin natin, bakit itinuturing na sila ay banal? Sapagkat mananampalataya sila sa Panginoong Hesukristo. At dito ay binabanggit, bakit sila ay naging banal? Sapagkat sa kanilang pananampalataya, nananalig sila na si Kristo ay namatay para sa kanila at sa kanilang kasalanan, sapagkat dinala ni Kristo ang ating mga kasalanan doon sa krus sa Kalbaryo. At kasama tayong nabayubay doon sa krus sa Kalbaryo. Ibig sabihin, taglay niya yung ating kasalanan. Ang ginawa ng Diyos, yung ating kasalanan, ay ipinapasan sa Panginoong Hesukristo. Taglay niya doon sa krus sa Kalbaryo yung ating kasalanan. Pasan-pasan niya na ang layunin niya ay tayo'y tubusin mula sa kapahamakan at sa kahatulan. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, ang lahat ay nagkasala at hindi nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So yung kasalanan natin, tayo ay kailangan mamatay. Dahil lang sa tayo ay makasalanan. At yun yung sinasabi sa banal na kasulatan. Ngunit, ang Diyos, sa kabayamang habag niya, naawa sa atin. Nahabag siya sa atin. At sa kanyang kahabagan, pinakita niya yung kanyang pag-ibig. Ang pag-ibig niya ay dakila. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Ang pag-ibig niya ay wagas. Totoo na siya ay umiibig sa atin. At dahil sa pag-ibig niya, ibinigay niya sa atin ang kanyang buktong na anak. Upang siya ang pumako ng ating kapahamakan, ng ating kamatayan, ng ating sumpa. Kahit siya'y nabayubay doon sa krus sa Kalbaryo. O kaya nga ito ang siyang tinutukoy ni Pablo sa mga mananampalataya na nababatid niya, nababalitaanan niya ang tungkol sa mga mananampalataya ng Kolosas. O kaya nga, hindi lang doon huminto si Pablo tungkol sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat sa Kapitulo 1, talatang 15, ay tinutukoy dito ang tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Sino ang Panginoong Jesucristo ito? At ang sabi niya, siya, ang Panginoong Jesucristo, siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita ang panganay sa lahat ng mga dinala. So, noong nakaraan, binanggit natin
ang pagiging larawan ng ating Panginoong Kristo, sapagkat ang Panginoong Kristo ay makapangyarihan, na siya mismo ay Diyos at siya rin mismo ay tunay na tao. So yung pagka-Diyos ng ating Panginoong Kristo at pagkatao ng ating Panginoong Kristo, hindi natin pwedeng paghiwalayin. Iisa yun. God is in Christ. Ang Panginoong Kristo ang larawan ng Diyos. Hindi lamang yun ang siya itinuturo ni Pablo, kundi itinuro din niya sa mga taga-Kolosas na si Kristo ang ulo ng katawan, ng iglesia. Ibig sabihin, inihambing ni Pablo ang iglesia tulad sa isang katawan. Katawan, katulad natin, meron tayong ulo at meron tayong mga katawan. Na dito ay tinutukoy ng Panginoon na ang Panginoon sa Kristo ang ulo at tayo ang katawan, ang kapulungan, kapisanan ng mga banal. Kaya naman naging banal sapagkat namatay ang Panginoon sa Kristo at nilinis tayo sa ating mga kasalanan. Ipinatawad niya at ang sabi sa banal na kasulatan ay tayo'y hinango mula sa kadiliman tungo sa kanyang kaharian. O kaya nga, isinasaad dito ni Pablo na kinakailangan na tayo'y tumibay. Tatlong bagay ang ating isasaalang-alang mga minamahal. Ang una ay tayo'y, tulad na sinasabi dito sa talatang 7, ay nakaugat kay Kristo. Pangalawa, sinasabi dito, nakaugat at nakatayo sa Kanya. Sa wikang Ingles ay we are rooted and built up in Christ. Pangalawa ay we are established in faith. Tinatag tayo sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya kinakailangan ay maging matibay. And then ang pangatlo, kay Kristo tayo ay ganap. Complete. Pag-aaralan natin yan mamaya-maya. Ano ibig sabihin na tayo ay ganap? Pag sinabi ganap, ibig sabihin walang kakulangan, gusto, puspos, walang kapintasan, walang anong bagay na masasabi. So dito sa talatang 6 at 7, ay tinutukoy dito yung ginawa ng mga mananampalataya ng taga-Kolosas. Sila'y nanalig sa Panginoong Jesucristo. Ang sabi dito, kung papaano tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon. Sa may English ay receive. Pag sinabi mo accept, did you accept Jesus Christ as your Savior? Maling tanong po yun. Sapagkat ang Diyos ay hindi nag-aalok ng kaligtasan. Kasi pag altar calling, sasabihin ng iba, sino ang gustong tumanggap kay Kristo? Mali po yun, nakaturuan. Sapagkat ang kaligtasan, ang Diyos ang siyang nagde-decide. Desisyon ng Diyos. Siya ang may akda at siya ang may karapatan ayon sa kanyang kalooban. At ito ay tinutukoy sa banal na kasulatan sapagkat sabi ng Panginoon ay hindi niyo ako pinili. Yan ay nasa John chapter 15. Hindi ninyo ako pinili, kundi kayo ay aking pinili.
At ito ay pinaliwanag ni Pablo sa Epeso. Sabi sa Epeso, nang pasimula, tayo ay kanyang hinirang bago pa itatag ang sanlibutan. At dito'y tinutukoy ng banal na kasulatan sa Epeso Kapitulo 1, talatang 4. Ayon sa pagkapili niya sa atin bago pa itatag ang sanlibutan. So, ibig sabihin, wala pa ang sanlibutan sa panukala ng Diyos, tayo ay kanyang hinirang. Hinirang tayo from eternity. And then, pinagkalooban tayo ng pangalan. May mga pangalan tayo, spiritual na pangalan. Hindi yung pangalan ibinigay sa atin ng ating mga magulang. Kasi kung saan-saan kinuha yan, mga pangalan yan. Pangalan ko ay kinuha sa kalendaryong Tagalog. Mali ang spelling. Nang ito'y kopyahin ng mga nag-rehistro sa City Hall. Mali. Kaya yung mali yun ang ginagamit mo. Hindi na mabago. Iniedad na ako para baguhin. So, ang ating pangalan ay kaloob ng Diyos. Bawat isa. Hindi nyo alam. Yung iba, alam natin. Katulad ni Simon. Binago ang kanyang pangalan. Ginawang Simon Pedro. Pedro, ibig sabihin ay bato. At makikita natin dito na yung mga pangalan natin ay itinala sa isang aklat. Ang tawag doon ay aklat ng buhay. May mga pangalan yun. So lahat ng mga itinala sa aklat ng buhay, kailanman hindi sila napaparang. Kailanman sila ay hindi inuulit sa dagat-dagatan po. Sapagkat sabi sa banal na kasulatan sa Hebreo, ang hindi nakatala sa aklat ng buhay ay ibubulit sa dagat-dagatan po. So ang Diyos ang may talano. At ito ang pinanghahawakan ng ating Panginoong Kristo. Kaya doon sa krus sa Kalbaryo, ay yung kanyang kamatayan ay makapangyarihan na nagliligtas sa mga nasa aklat ng buhay. At ito ang siyang tinutukoy sa banal na kasulatan. At kung itong mga taga-Kolosas ay nananalig sa Panginoong Jesucristo, ay ang sabi ni Pablo, kayo'y nakaugat. Pag-aralan natin ang ibig sabihin ng nakaugat sa pamagitan ng isang puno. Pag ikaw ay mayroong buto ng anumang punong kahoy, sabihin natin mangga, at ito ay yung ibabaon, ang mangyayari mabubulok. Pero sa ilang araw, ito'y mag-uugat. Tutubo at makikita natin ang kanyang pagkatubo. Siya'y nag-uugat. Mahalaga na makita natin yung sinasabi ni David sa mga awit, Kapitulo 1, tungkol sa pagiging ugat. Ang sabi niya sa talatang 3 ng Kapitulo 1 ng mga awit, siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi nalalanta, at sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay
siya. So, kinakailangan mabatid natin na ang bawat mananampalataya ay nakaugat kay Kristo. Pag siya'y nakaugat, alam natin ang ugat ay kinakailangan lumalalim. Pag kayo nagtanim sa paso o anumang bagay sa lupa, ang ugat ay lumalabas. At ito'y patuloy na nag-uugat. Kaya nga, laging bilin sa amin, pag kayo'y magtatanim ng punong kahoy, hanggat maaari, huwag mangga. Aliban na kung bonsai yan. Huwag mangga. Sapagkat, pag ito'y itinanim mo katabi ng iyong bahay, wawasakin ng ugat ang iyong bahay. Magkakaroon ng crack, magbibitak ang dingding at maging ang sahig. Kasi lumalaki. Ngayon, sabi ni Pablo, tayo'y nakaugat kay Kristo. Kinakailangan lumalalim yung ating pagkaugat sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ang kapuspusan ng Diyos. Tulad na sinasabi dito, si Kristo ang larawan ng hindi nakikitang Diyos. At sabi sa talata 19 ng kapitulo 1, sapagkat minagaling na ang buong kapuspusan ay manirahan sa Kanya. So ang Panginoon sa Kristo ay Diyos. Kinakailangan patuloy tayong lumalalim sa pagkakaugat sa Kanya. Kasi ano ba ginagawa ng ugat? Lumalalim siya. Hinahanap niya ay tubig. Kailangan ng tubig. Ang katawan natin, kailangan natin ng tubig. Kasi pag hindi ka nag-iinom ng tubig, ang pangit ng balat mo. No? Minom ka ng tubig para gumanda yung kutis. Pag hindi ka nag-iinom ng tubig, hindi maganda yung kutis. No? Dahil medyo katatanda ng gusto. So, ang ugat, kinangailangan ng tubig. Ang Panginoong Jesucristo ay siya nagsabi, ako ang tubig ng buhay. So, kinakailangan ng ugat. Kaya sabi dito ni Pablo, sa talatang 7, na nakaugat sa Panginoong Jesucristo. Ano pa ang hinahanap ng ugat sa lupa? Mga minerals, mga vitamins, hinahanap yan. Kailangan yan sa paglago, pagiging matatag. Gayun din sa mga mananampalataya. Pag tayo'y nakaugat sa Panginoong Jesucristo, kailangan natin ang vitamina. Kailangan natin ang saganang dakta, buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ni David, ay para yumabong at magbunga at ang kanyang mga dahon ay hindi nalalanta. Kaya nakaugat. Pag nakaugat tayo, kinakailangan lumalalim ang ating pagkakilala sa Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo lamang ang nakapagpapahayag ng larawan ng Diyos. Ano ang larawan ng Diyos? Siya ay makapangyarihan. Siya ay omniscience. Nababatid niya ang lahat ng bagay. Siya ay omnipotent. Siya ay makapangyarihan. Siya ay immutable. Ibig sabihin, hindi siya nagbabago. Kung yung sinabi niya, mangyayari at magbubunga ang kanyang mga salita. Sabi ni Haring Solomon, ang takot sa Panginoon ang pasimula
ng karunungan. Tayo, mga minamahal, kinakailangan na lumalago sa kaalaman. Pag meron tayong kaalaman, naiangkot natin ang karunungan. Mahirap yun, may alam tayo tapos walang karunungan. Wala, palpak ang buhay natin. So bilang mananampalataya na nakaugat sa Panginoon, luhalalim ang ating pagkakilala sa Panginoon. Siya ang larawan. Siya ang kapuspusan. Sapagkat 2 beses nabanggit dito ni Pablo yung kapuspusan. Ang sabi sa verse 10 dito sa Kapitulo 2, at kayo'y mapuspos o napuspos sa Kanya na siyang ulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Sa tinutukoy dito na hindi lamang tayo pagkalooban ng kaalaman at karunungan, kundi kaunawaan. Kinakailangan naunawaan natin ang sinasabi ng Panginoon sa banal na kasulatan. Yan ang sinabi dito ni Pablo. Ikalawa na binanggit dito ay sa talatang 7 na nakatayo. Sa wikang Ingles ay built up in Christ. Inihambing ito sa isang gusali na ang gusali, kinakailangan matibay ang pundasyon. Alam niyo, pag hindi matibay ang pundasyon, tingnan niyo yung bandang likod natin, nagka-crack. Bakit? Kasi itong lugar na ito, dati ay bukid. So, lupa, putik, ang nasa ibabaw. Pero ang ginagawa natin, hinahanap natin yung pinakamatigas na lugar, saka natin lalagay ang pundasyon. Ang sabi sa banal na kasulatan, ang pundasyon ay ang Panginoong Jesucristo. Hindi ito matitinan, hindi ito magigiba. At ang gusali ay itinatayo. Ang sabi sa banal na kasulatan, ang iglesia, tayo bilang mga mananampalataya, ay tulad sa isang iglesia, tulad sa isang gusali, na may kanya-kanyang gawain. Alam ba ninyo, sa isang gusali, may poste, may bubungan, may pader, may kung ano-ano, may sahig, at may partisyon. Sila ay iba't ibang klase. Pero pinagtagpo ng Panginoon upang maging matibay. At ito ang gusali na itinatawag ng Panginoon, ang mga mananampalataya. At sabi ni Pablo sa taga-Korinto, inyahambing niya ang gusali ng Panginoon sa ating katawan. Sapagkat ang ating katawan ay may iba't ibang mga sangkap. Iba't iba ang sangkap natin, mga binamahal. Tingnan nyo, meron tayong mga daliri, meron tayong iba't ibang bahagi sa katawan, meron pang mga nakatago sa loob na hindi natin nakikita. Lahat yan ay sama-sama. Ang ginagawa, sila'y pinalulusog. Kaya nga nasabi sa banal na kasulatan, ang mga mananampalataya ay nakatayo sa Kanya, kay Kristo, itinatag kay Kristo, at pinagsama-sama sapagkat layunin ng Diyos ng bawat isa ay nagkakaunawaan, nag-iibigan, nagtutulungan, hindi nagsisiraan, kundi nagtutulungan. Sapagkat kung pagmasdan nyo yung katawan, meron bang nagre-rebuilding bahagi ng inyong katawan? Wala. Kuminsan nga, nakakasakit. Minsan paghawak mo ganun, pati yung ano mo, sasaktan. Pero, nagkakaintindihan, nagkakaunawaan.
Kaya nga sabi dito na ang bawat mananampalataya ay nakatayo kay Kristo. Ibig sabihin, they are built upon the Lord Jesus Christ, who is the foundation of our faith. At ito ay tunay na tinutukoy dito sa banal na kasulatan. Sapagkat ang Diyos ang siyang nagtatag. Tingnan natin yung sinasabi dito sa verse 7, at matibay sa pananampalataya. So ang katangian ng mga mananampalataya ng taga-Kolosas, sila'y matibay sa pananampalataya. Hindi naalis ang kanilang pananalig sa Panginoong Hesukristo. Laging nakatuon sa Panginoon. Pag may mga suliranin, sa Panginoon Hesukristo nakatingin. Pag may problema, sa Panginoon Hesukristo nakatingin. Pag may karamdaman, sa Panginoong Hesukristo nakatingin. Lahat ng bagay ay nakatuon sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga't nasabi ni Pablo, matibay sa pananampalataya, sa pananalig sa Panginoong Hesukristo. Ang pananampalataya ay iisa. Ang pananampalatayang iyon ay pananampalataya na mula sa Panginoong Hesukristo. At yun ang nililinaw ni Pablo dito sa talatang 4, kapitulo 1, sabi dito, sapagkat nabalitaanan namin ang inyong pananampalataya kay Kristo Jesus, parang pag-ibig nyo sa lahat ng mga banal. Bakit naging matibay ang kanilang pananampalataya? Sapagkat kung may mga suliranin, sila'y nakatuon sa Panginoong Hesukristo. Hindi nagmamaling, hindi nagbabago, kundi taimtim na nakatuon ang kanilang pananalig sa Panginoong Hesukristo. Katunayan sa atin, wala tayong magagawa. Ngunit ang kalakasan lang natin ay ang Panginoong Hesukristo. Ito ang siyang tinutukoy din ni Pablo. Yung maging matatag. Meron silang kaunawaan, pananalig. At binagyan ng babala ni Pablo ang mga mananampalataya sa talatang 8. Sabi dito, at kayo'y mag-ingat. Baka sa inyo'y may bumihag sa pamagitan ng filosofya at walang kabuluhang pandaraya ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa mga simulain ng sanlibutan at hindi ayon kay Kristo. Ay isang bagay dito na tinutukoy ay parang katulad sa taga-Galasya. Ang mga taga-Galasya ay naging bukas sa salita ng Panginoon. Nanampalataya sila. Pero mayroong mga tao na sumama sa kanila at binago ang kanilang katuruan. Sabi nila, hindi kayo magiging ligtas kung hindi kayo tutuliin. Kaya natakot yung mga iba kasi ang binubuo ng iglesia ay iba't ibang relasyon o iba-ibang grupo. Hindi lahat ay mga Hudyo. Sabi ni Pablo, napakadali naman ninyo umalis sa pananampalataya. Dito, tinutukoy din ng banal na kasulatan na
ang Panginoong Jesucristo ay sapat na. Siya ang kaligtasan ng bawat isa. Tinutukoy din dito na sa Kanya ay tayo'y puspos, complete. Bakit tayo complete? Bakit tayo ganap? Sapagkat yung ating mga kasalanan ay Kanyang inako. Kinuha sa atin ang ating kasalanan, ipinapasan sa Kanya ng Diyos, at ang ginawa ng Diyos, yung katwiran ni Kristo ay siyang inibigay sa atin, ibinigay. Kaya wala na yung kasalanan, at ang ibinigay sa atin ay katwiran. We are righteous in the sight of God because of our Lord Jesus Christ. Naging matwid tayo, naging ganap tayo, naging puspos tayo. Complete. Kaya ang mga mananampalataya ay merong larawan ng Diyos. Larawan ni Kristo. Ano ang larawan natin? Kasi dati nawala yan. Dahil lang sa kasalanan. Nawala ang larawan. Hindi ba, sinabi ng Diyos, gumawa tayo ng tao na larawan ng ating gawin ng mga bagay na yun. So, ang ginawa ng Panginoon, binago niya tayo. At sino man na kay Kristo Jesus ay bagong nilalang. At ang larawan ng Diyos ay sumasa Kanya. Ano ang larawan yun? Kabanalan. Ginawa tayong banal. Nilinis yung ating mga kasalanan. Kaya wala nang makikita anumang kasalanan sa atin sapagkat tinugasan na tayo ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Wala na. Wala na tayong kapintasan. Maliwanag yung sinabi sa Efeso, Kapitulo 1, sa talatang 4. Sabi dito, ayon sa pagkapili niya sa atin, bago tinatag ang salibutan upang tayo'y maging mga banal, walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Wala nang maisusumbat sa atin. Pagtingin ng Panginoon sa atin, tayo'y malinis, walang kasalanan, ganap, banal sa harap niya, matwid, at meron tayong kaalaman sa Diyos. Kaya nga ito ang siyang tinutukoy ni Pablo. Katunayan, ipinaliwanag ito sa talatang 11. Ang sabi sa talatang 11, sa Kanya ay tinuloy rin naman kayo sa pagtutuling hindi gawa ng mga kamali. Yung salitang pagtutuli sa ating lengguwahe ay paglilinis. Tinuli ng Panginoon, nilinis ng Panginoon ang ating puso sa pamagitan ng Kanyang banal na dugo. Sapagkat ang banal na dugo lamang ng ating Panginoon sa Kristo ang maaaring luminis sa atin. O kaya nga tayo ay ganap sa harapan ng Panginoon. Katunayan, sinabi ng Panginoon doon sa krus sa Kalbaryo, natapos na. Natapos na niya ang kanyang tungkulin upang gawing mga banal ang mga mananampalataya. Nalinis niya. Ang kanyang dugo ay nabuhos at naihandog sa Diyos Ama upang tayo'y patawarin sa ating mga kasalanan at hugasan tayo sa ating mga kasalanan. Katambuhin natin, mga minamahal,
ay nakaugat kay Kristo at nakatayo kay Kristo. At ang sabi dito, matibay ang pananampalataya at tayo'y puspos, ganap kay Kristo. O mga minamahal, ito ang siyang isinasaad ni Pablo sa mga mananampalataya na sila'y lumakad ayon kay Kristo. Sapagkat ang nais ng Panginoon, tayo'y maging katulad niya, banal, matuwid, at may kaalaman sa salita ng Panginoon. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Pagpalain niyo po ito sa aming mga puso. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.